Good morning mga kababayan, this is Chan sa Magsakang Gala. Okay mga kababayan, unang-una sa lahat gusto kong munang sabihin na nakikiramay ako sa naulila ni Dongs Apatan, isang vlogger na ang content niya ay mukbang. No, namatay siya nung kamakailan lang. Actually noon ko pa sana ito gagawin yung video, kaya lang bilang respeto sa pamilya niya, inantay ko munang ihatid siya sa huling hantungan. So, si Dong sa Apatan, ang huling kinain niya isang ulo ng baka, nilagang ulo ng baka. At marami nagsasabi na dahil doon, naatake siya sa puso. Ganito yan mga kababayan. Ang pagkain natin ng mga karne, matatabang karne tulad ng baboy, baka, sa lahat ng matataba, unti-unti yan nag-iipon ng kolesterol sa ating katawan. Okay, unti-unti yan nagiging cost ng pagbabara kung saan mang ugat sa parte ng katawan, specifically dito sa ating puso. Ngayon, ang huling kinain niya yung isang buong baka. Okay? Doon na na-trigger. Ayun yung tamang term doon. Ayun yung nag-trigger kung bakit siya inatake sa puso. Okay? So, overload na yung katawan niya sa kolesterol. Baka grabe ang kolesterol niyan. Pansinin niyo yung baka, nilagang baka. Pag natuyo yan, pag lumamig na yan, iibabaw dyan yung mga kolesterol niya. Para kang nagpatak ng kandila sa tubig. Ganun ka sebo. Ganun katindi ang sebo niyan. Tapos, yun nga, kinain niya isang buong baka. Tapos, doon na trigger yung inatake siya sa puso. So, yung mga kinakain natin mga kababayan, lagi natin tatandaan, lahat ng pinapasok natin sa katawan natin, nagbe-benefits yan sa atin. Darating ang panahon, maniningil yan. Kung aabusuhin mo yung katawan mo, ikaw din magbe-benefits niyan. So, ang katawan natin, naniningil yan balang araw. Kaya, dapat, hanggat maaari, kumain tayo ng mga healthy foods. Gulay, prutas. Hanggat maaari, iwasan natin yung pork. Iwasan natin yung mga matatabang pagkain. Kasi, kala natin, kumakain tayo niyan, kala natin ang healthy pa rin ang katawan natin. Kala natin, wala tayong nararamdaman na parang wala naman ako nararamdaman, hindi naman nananakit bato ko. Hindi mga kababayan, meron yan tinatawag na one time big time atake. Pag umatake yan isang beses lang, na yung solid talaga, yung hindi na mag-circulate yung dugo mo, hindi na makapag-pump yung puso mo, critical, mahirap na yun, mahirapan ka makasurvive doon. So kaya lagi ako ditong nag-a-advise sa page natin na mag-take ng herbal. Kasi malaking tulong yan Malaking tulong yan, lalo yung pang-detox sa katawan. Pwede ka naman kumain ng mga ganyan, pero dapat limitahan mo. And then may mga content creator din ako, vlogger na mga kaibigan na mukbang ang content, no? Hindi natin may mention yun. Kumiinom ng 10 Red Bull, sasabay ng 5 balot, si inom ng gin. Ako yung nasasaktan Pero totoo nun, nasaktan ng mga internal parts natin yan. Kidney, liver, bituka natin, sapul lahat yan, puso, dugo, sapul yan. Kaya nga sinasabi ko, kung ano yung pinasok mo sa katawan mo rin mag-benefits niyan, barang araw maniningil yan. So, ang kolesterol, pwede naman siyang mawala sa dalawang paraan. Kung lagi kang nag-exercise, lagi kang pinagpapawisan, and then yung pangalawa, yung pag-inom natin ng mga herbal medicine. So, yung mga food supplement, napakalaking bagay niyan. Kailangan kasi natin talaga pinagpapawisan araw-araw. So, yung mga kababayan natin na ang trabaho pang BPO, yung mga call center, wala nang time mag-exercise, hindi na rin masyadong pinagpapawisan dahil sa aircon lagi at lagi nakaupo. Advice ko lagi sa inyo, kayo ng mga supplement, kung mamimili ka ng vitamins, doon ka na sa mga herbal, di ba? Marami naman tayong herbal yan tulad ng Paragis, lagi kong pinopromote kasi maganda naman talaga yan. Tapos, mahalaga din kasi talaga yung tulog ng tao. Kasi pag natutulog ang tao, diyan nagre-repair yung katawan natin. Kasi merong tinatawag na self-healing yung katawan natin. Diyan habang tulog tayo, diyan nag-generate yan. Diyan siya nagtatrabaho. Kung gaano kahaba yung tulog natin, ganun din kahaba yung time na nagre-repair siya sa katawan natin. Kaya isa din sa mahalaga yung tulog. So sasabayan pa natin ng mga healthy foods. Kaya magiging maganda ang resulta. Balang araw, ikaw din magbe-benefits nun. Kaya yun, unang-una paalala ko sa sarili ko na maging healthy ako, maging healthy tayo. Hindi lang naman to para sa mga vlogger na mukbang ang content, no? Para to sa lahat ng kababayan natin na maging aral sa atin at warning na ingatan yung mga pagkain na pinapasok sa katawan natin. Hanggat maaari, kumain tayo ng gulay kahit 4 na beses lang sa isang
isang linggo, okay na yun. Tapos may iniinom tayo ng mga supplement, mga herbal ay mahalaga. So yun lang mga kababayan, ingat kayo palagi and stay healthy. Ako si Chance at ako magsasakang gala.